ang ating team of pastors na pinangungunahan ni Reverendo Padre Narciso Sampana bilang moderator at ang kanyang co-pastor Reverendo Padre Virgilio Cruz at ang kanilang parochial vicar Reverendo Padre Luz Salvador Jes de Silva, ang ating sangguniang pastoral na pinangungunahan ni Sister Mirasol Benavides, ang ating hermanidad sa kapistahang ito, ang kagalang-galing natin na punong bayan, Mayor Ferdinand Estrella, at ang kanyang kabiyak, Mayora Jonah Estrella, at ang kanilang nanay, Mayora Sonia Estrella. Mga kapatid sa pananampalataya, magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang kapistahan ng Piyesta ng Pasasalamat. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ang pag-ibig na ipinahayag sa pamamagitan ng katauhan ng ating Panginoong Hesukristo, ng kanyang pagkatao. Alam natin po na ang ating Panginoon ay anak ng Diyos at Diyos mismo. Ngunit siya ay nagkatawang tao upang ating madama ang pag-ibig ng Diyos at maipahayag ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. He loves us to the end. At ano po itong to the end? Kailan nga po ba natatapos ang pag-ibig? Kapag wala ng puso na tumitibok. Para sa isang tao, kapag wala ng pusong tumitibok ay tila yun ang hantungan ng pag-ibig. And loving to the end means loving unto death. Sabi ng ating Panginoon, walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. The greatest form of love, the greatest example of love is when a man lays down his life for his friends. Ang pagpapahayag na ito ng Panginoon ay nagpapaunawa sa atin na merong tatlong katangian ang pag-ibig ng Diyos. Una sa lahat, tayo ay pinili niya. God's love chooses us. Hindi tayo ang pumili sa Diyos at hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Ang Diyos mismo ang umibig sa atin. At ang pag-ibig na ito ay pagpipili. It's choosing you and me. This is not just an abstract kind of love na, o kayo, mahal ko kayong lahat. Pantay-pantay. Kung tutuusin pala, ang pag-ibig na yon, ang pagmamahal na yon, ay wala ring kahalagahan kasi lahat naman iniibig without any distinction. But when God loves us, tayo ay pinili niya in an individual way. Ikaw mismo pinili ng Diyos upang ibigin niya. At tayo ay pinili niya hindi dahil meron tayong katangian. At hindi dapat tayo magtanong, Panginoon, bakit po ba hindi ako minahal? We don't ask for reasons
sapagkat ang mga rason, ang mga dahilan kung bakit tayo ay inibig ng Diyos ay wala sa atin. Meron naman kasing mga magkasintahan na nagtatanong, bakit mo ako iniibig? Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako? Things like that does not matter to God. Because God chooses us hindi dahil meron tayong katangian, kundi dahil tayo'y Kanyang nilikha. The moment God creates us, He chooses us and He loves us. Hindi kasi aksidente na ginawa ka na lang ng Diyos, nalikha ka lang ng parang kabote na sumulbong na lang sa lupa. Hindi naman po tayo mga kabote. Tayo'y nilikha ng Diyos, at sa pagkalikha na iyon, tayo ay Kanyang minahal sapagkat tayo'y nilikha dahil tayo'y Kanyang minahal. The fact of our existence is proof that we are loved. Because our creation itself is an act of choosing and an act of loving. Hindi po ba ginawa lahat ng mga tao, nilikha ng mga tao ng Diyos, and then pumipili siya kung sino-sinong gusto niya? Kundi nung tayo nilikha tayo dahil tayo mahal niya, at tayo nalikha dahil sa Kanyang pag-ibig. And in an individual way, the act of creation is also an act of choosing. Naging tao tayo sapagkat pinili tayo. Pinili tayo sapagkat mahal niya tayo. At mahal niya tayo dahil doon tayo ay naging tao. Pangalawa po, ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapantay natin sa Kanya. Mataas ang Diyos, masyadong mataas ikumpara sa atin. There's no basis for comparison between God and tayo mga tao. Ngunit sa Kanyang pag-ibig sa atin, nagpapantay siya sa atin. He brings down Himself so that we can be equal with Him. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon sa mga Kanyang mga alagad, I don't call you servants because you are my friends. At yung mga magkaibigan, magkapantay yun. Kapag ang isang kaibigan ay nag-iisip, nagtuturing sa kanyang sarili na mas higit ako sa nitong kaibigan ko, that's not true friendship. That's a relationship of master and servant. Meron naman kasing tinuturing daw na kaibigan, ano lang pala, alipin. But if you are truly friends, magkapantay kayo. Magkapantay ang turing nyo sa isa't isa. At higit pa nga ito sa magkakapatid, dahil sa magkakapatid, meron talagang elder, merong younger. And in our customary thinking, yung elder talagang nakakalamang yun kaysa mas nakakabata. Yun ang magkakapatid. Pero yung magkakaibigan, pareho silang lahat. Magkapareho kayo. And that is how Jesus treats us.
Bumaba siya, naging tao, naging alipin upang maging pantay sa kanyang tinuturing na mga kaibigan. At ang pagkapantay na ito is made concrete sa pamamagitan ng pagpapahayag niya sa kanyang mga plano. Sabi niya, kayo ay tinuturing kong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Gano'n naman ang magkaibigan, di po ba? Walang sikreto sa isa't isa. Bukas sa isa't isa. Kasi nga po, pantay. Actually, also in human relations, love is the greatest equalizer. Merong mga magkasintahan na napakayaman ng isa, mahirap yung isa, ngunit dahil nag-iibigan, nagiging pantay na. Sapagkat kung ang dalawang tao'y tunay na nag-iibigan, hindi niya iniisip na mas hihigit siya sa kanyang minamahal. Siguro masasabi natin, there's a asymmetrical relationship sapagkat ang taong nagmahal, ibinababa niya ang kanyang sarili para sa kanyang minamahal. At ganon din yung minamahal, dahil nagmahal din in return, binababa niya ang kanyang sarili para sa kanyang minamahal. And yet this mutual self-degradation puts them on equal footing. Nagiging pantay pa rin sila sapagkat both of them, ang tingin nila sa isa't isa, mataas. In the end, they are equal. At iyon ang nagagawa ng pag-ibig. Pangatlo po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nag-i-impose sa atin. Napakahalaga, napakalaking pag-ibig. Ngunit hindi ito pinipilit ng Diyos sa atin. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay naghahangad ng kabutihan at kalayaan sa iniibig. No matter how you want to possess the other, gusto mong angkinin ang tao na minamahal mo, gusto mong hawakan ang taong minamahal mo, ngunit dahil pag-ibig nga, ang pag-ibig na yun ay magbibigay sa iyo ng self-restraint, ng pagpipigil sa sarili, sapagkat iniibig ko ito ay hindi ko maaaring higpitan. Merong sinasabi I think it was the Dalai Lama, no? Ano daw kaibahan sa love and like? Yung pag-ibig o yung gusto mo lang? Yung gusto mo lang, yung like, kung meron kang nakitang bulaklak, ay pipitasin mo, aangkinin mo, kasi gusto mo eh. Ngunit ang pag-ibig, meron kang napupusuan na bulaklak, hindi mo siya pipitasin, hahayaan mo siya na lumago, sapagkat gustuhin mo man siyang angkinin. Ang pag-ibig ay nagsasabi sa iyo, dictating to you, telling you, wag mong angkinin dahil hindi sa iyo yan. Love imposes a distance. Yung pagnanais natin, walang distansya. Kinukuha natin, inaangkin natin. But love paradoxically, gusto nating maangkin.
mas gusto pa natin kaysa yung gusto-gusto lang. Mas ninanais natin na angkinin kasi pag-ibig nga. Ngunit the same love imposes upon us self-restraint. Love imposes a distance upang ang ating minamahal ay lalago, maangkin niya, makamit niya ang kanyang kabutihan at ang kanyang kalayaan. And that is how God loves us. Pinili niya tayo, ginawa niya tayong kaibigan, kapantay sa Kanya, and ginawad niya sa atin ang ating kabutihan at kalayaan. Ngayon po, merong dalawang katanungan. Kung talagang iniibig tayo ng Diyos, kung pinili niya tayo at tinuturing niya tayong kapantay sa Kanya bilang kaibigan, at hinahangad niya ang ating kabutihan, may dalawang katanungan. Una po sa lahat, bakit hindi lang ako ang mahal niya? Bakit mahal din niya yung mga ibang tao? Bakit mahal din niya yung mga taong ayaw ko? Andyan sa pag-ibig yung pagsiselos, di po ba? Minsan, tinitingnan pa natin, kung mahal ako ng Diyos, kung pinili ako ng Diyos, kung ginawa kong kapantay ng Diyos, bakit merong mas pantay kaysa akin? Parang may favoritism ang Diyos. Pangalawang katanungan, kung talagang mahal ako ng Diyos, kung talagang nag-alay siya ng buhay para sa akin, bakit hindi niya ako iniwas sa mga dalamhati at mga masakit na pangyayari sa buhay? Dalawang katanungan concerning God's love. We will answer each again through the Gospels. Una po sa lahat, bakit hindi lang ako ang iniibig ng Diyos? That kind of thinking na ako lang ang numero uno, that pertains to romantic love between husband and wife, between boy and girl na nag-iibigan. And even that kind of love is not as exclusive as it should seem to others. Kahit yung mga nag-iibigan, yung mag-asawa, should not be so exclusive na silang-sila lang talaga ang nag-iibigan at wala nang ibang makakapasok doon. Sapagkat alam po natin na kahit ang dalawang tao ay nag-iibigan, hindi naman napuputol ang ugnayan ng bawat isa sa kani-kanilang mga pamilya, kani-kanilang mga kaibigan. And that is why when you enter into a marriage relationship, you don't make yourself an exclusive property to just one individual. Instead, when you enter into a marriage relationship, you widen your heart in order to accommodate yung iba pang mga minamahal ng iyong kabiyak. Kaya nga po meron tayong kasal. Yung kasal, di ba? Maraming taong nag-a-attend sapagkat the meaning there is hindi lang kayong dalawa. It's not just a marriage of two individuals. It's a marriage of two families. Sometimes it's a marriage of two communities. Ang pag-ibig pa kaya ng Diyos? Because love is not a narrowing of the heart. It is an expansion of the heart. And insofar as you expand your heart, you learn to love in the way that God loves.
Sapagkat kung ang ating puso ay lumalawak, yun ang pag-ibig ng Diyos. That can accommodate as many people, as many friends, as many lovers as possible. Qualification. Baka sasabihin naman ng iba, tingnan mo, pwede palang maraming lovers. Iba naman yon, iniisip ninyo, no? Yung may mga kabit-kabit dyan. Hindi yan. That's not true love. That's just selfish love. Because true love, meron namang hierarchy talaga. So that there is order in the relationships sa ating buhay. Pangalawang katanungan, kung mahal ako ng Diyos, bakit hinahayaan niya akong magdurusa at magka-experience, maranasan ang kahirapan sa buhay? Ang pag-ibig will always be a risk. At ang dahilan kung bakit tayo nahihirapan at nagdurusa ay walang iba kundi ang pag-ibig mismo, sapagkat ang tao walang pag-ibig ay hindi magdurusa dahil walang minamahal, dahil para sa kanya walang mahalagang tao sa kanyang buhay, siya lang. At kung ayaw niyong magdurusa, huwag kayong umibig. So that the reason why God allows such things to happen, and He allows it to each and every one of us without any exception, for the same reason that He loves us, is that we might learn to love as He does. Sapagkat Siya mismo, ipinakita Niya ang Kanyang sarili sa Kanyang pag-ibig. He took the risk, napakaliking risgo, na inibig Niya tayo. Ngunit yaan ang kabayaran na ating ginawa sa Kanya, ipinako sa krus. And yet He continues to love. Bakit tayo nagdurusa sa buhay na ito? Sapagkat tayo ay umibig. At ang pag-ibig will always be a risgo. But there is no other way to be human. Walang ibang paraan upang tayo ay maging tao, kundi umibig kahit maranasan natin ang pighati sa buhay. Sapagkat sa pagkaranas natin ng mga pighati sa buhay na ito, at ang pighating ito ay nagiging expressions, we overcome the pain and the suffering through love, our heart expands. Our heart expands to accommodate the greater love of God. The second question is answered by the first. Bakit hindi exclusive ang pag-ibig ng Diyos? Sapagkat ibig niyang ang ating puso ay lumalawak. Bakit tayo'y nakaranas ng pighati? Sapagkat iyon ang risgo ng pag-ibig. Upang lumawak pa ang ating mga puso, becoming more and more like the heart of God.